Maraming salamat po sa oras dito. Kailangan po namin, Lord, na kahit po noon ay kairik, kailangan po namin, Lord, na tulungan mo kami, samahan mo kami, gabayan mo po kami, at tuloy mo kami ng pag-ibig. Sa lahat ng Diyos, palangin po ang lugar dito, God. Kailangan po namin, Lord, na patuloy po ang iyong pagpapala ay malagay po sa aming mga puso at isip. Ang dalayan po namin po ngayon ang kaisan sa maghapon at gawain po namin. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. At dalayan po ako, samahan po ako sa araw nito sa iyong mga salita. Iyong po ako ng ayos sa puso, ayos sa kaisipan, at ayos sa pagdilita. Panginoon, sa pangalan namin ang Jesus, ito po ang sa magdalangin. Amen. Amen. Palapakan namin natin ang Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay natatapos naman ang July. So, pagkalang July, ang sunod, August na. Tapos, September na. Lapit na naman ang Pasko. Pero ngayon po ay napakaraming maraming magandang balita, maraming rin masamang balita. At alam mo naman sa mga yung mga nanay na nag-final na, andito kayo mga nanay na nagpapaaral. So mamaya ako may darating pa ako. Marami na problema ngayon. Wala pa pa kasi iba, wala pang uniform si Luso, wala pang wala pa yung sapatos, wala pa yung notebook. Actually, yan po ang maraming problema ngayon kasi na ito naman ang gastos, diba? So, iba't iba nasa ospital, dahil po ay sa amin, sa pamilya namin, ay karoon na yung mga problema. Kung yun yung Panginoon po, ay pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa kapayapaan. So, marami po sa atin ay bulong-bulo ang isip, marami sa atin talaga kung ngayon ay naghahanap. Pero, minsan po ay nakakasumpong, pero nasasumpungan dito sa liputan ay alam natin parang kanilang. Pero yung mga tunay na Kristiyano na binala sa Panginoon, naniniwala po ako, kahit po anong mangyari ang kapayapaan na sa atin. Kayo po ba? Opo. Sa mga baguhan, siguro po maganda na naiintindihan po natin na ang ating pong mga pagtitipon para sa Panginoon ngayon ay napakahalaga. Kasi po ngayon po ay ayun po, hindi lang po banta, kundi nabuksan na naman ng gera sa Yemen. So, pinumpa po ng Israel ang Yemen. So, ang Lebanon, sa gera sa Gaza. Pero mga kapatid, ang lahat yan ay nakasulat sa Biblia. Napakaraming problema na pwedeng sabihin natin, paano kung nakaroon ng kapayapaan? Patuloy ngayon nga po, hindi natin alam nangyari. Kasi po, ang pagtaas ng mga bilihin ay ito po ay bunga ng nangyayaring gera ngayon sa Middle East. Ang gera sa mundo, at ng gera, ngayon po ay nag-pray po tayo na sana ay pagkitahin po ng Panginoon na dito po sa atin ay pagkaroon po ng tagulungan. Pero tanda po yung mga kapatid, mayroon nakasunod sa Biblia na hindi naman pwede natin kanilin. Kaya lang, ang pagkakaroon ng kapayapaan ay hindi po yung pagkakaroon ng paligid mo. Pag maraming ang pera. Sino sa inyo maraming pera? Nasa kamay. Kaya tawag dahil tumangon yun. Amen! Siguro maraming pera. Sino sa inyo ang walang problema? Kaya nasa kamay. Nakaka-gamer kasi may problema. Diba? Pag-isip pala sa problema. Pag-isip pala sa mga problema agad. Sino sa inyo talaga ang masaya? Amen! Tingnan nyo. Kaya minsan, ika po kaya minsan ito po ang problema. Kasi po, ang tinuturo ng Biblia, kung ano mangyayari, magkakaroon ka ng kapayapaan. So, yun po yung sura natin pag-usapan. Nakita po natin ang kapayapaan po natin ngayon. Sa aklat po ng Juan chapter 14. 1:14-27. Ayan. Okay, inaayos na yung so, kung ngayon mga yan, lumalabot ako sa lugar ko, ayaw ko sa inyo. Okay, John chapter 14, verse 27. Ayan.
Okay, kung nariyan po kayo, sundan po nyo ako, basahin natin. John chapter 14, verse 27. Okay, kung nariyan po kayo, sabi dito, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ng inyong kalooban at huwag kayong matakot. So, punihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, ito po yung binigyan ko ng pamagat na peace from God. Ayan. Hindi po yung isda, no? Peace, kapayapaan. So, yan po ang kailangan natin. Hindi po pwede tayo maging mapayapa kung tayo po ay lang may problema. Tama po. Hindi lang tao. Pero pagdating po sa Bible, ito po yung kapayapaan kailangan natin. Kasi po, lahat naman tayo ay lumadanas ng pagsubok. So, yung mga hamon sa buhay. Minsan na, hindi mo inaasahan, di ba? Kami nga po, ay may lakad, pamilya, tapos biglang na-hospital yung bayo. Kung hindi kami natuloy, kapag lang kami natuloy. So, 2 araw kami doon. Kaya lang, doon sa gabi na yung malamig, kasi nga po may bagyo na yun. Pero dito sa gabi natin, napakainit. Init yun, di ba? Sa ibang bansa po, ang nangyayari ngayon ay naglulubugan sa baha, di ba? Mindanao ay binabaha. So, ang China, so, ang Bangladesh, so, ang iba't ibang bansa dito sa Asia, sa Amerika, kahit po sa Amerika, Switzerland, malaking bansa na kala natin may yaman, pero may binabaha, lumulubog, at tinatamaan ng tornado, tinatamaan ng ito bang kalamidad, natural calamity. So, ito po ang bunga ng climate change. Pero mga kapatid, kung ito po ay ating nanunungin at aalimin sa internet Diyos, so, ito po talaga yung darating sa unang panahon. Wala nang magandang mangyayari sa mundo. Kaya po, ganda nga pastor, magkakaroon tayo ng sistema sa airport, magkakaroon tayo ng train, di ba? So actually, kahit naman pagka-train yan, wala pa rin tayong kapayapaan kasi pag wala kang pera, di ba nakakasakay yan, di ba? Okay? So sa totoo lang, marami po may nalulungkot kasi nga po, pagdating po sa Facebook, ang daming open yan, di ba? Ang daming open dito, lalo na sa mga Lazada, di ba? Sa mga shopping, ang daming open, ang mula-mula lang, pero wala kang pera, sayang. Kaya nalulungkot ang tao. So maraming mga bagay na sana magtuloy sa atin ng mga kasiyahan, pero hindi kanya afford hindi kaya. Kasi walang budget. Pero yun nga po sa maliit na bagay lang, bisan natin ito, nagdidisney na tayo. Kaya ang hirap po lang kung kasiyahan pa, ganun pa po. So yun po siguro ay iwan natin. At sa pagbabuhan, siguro matatuhan po natin ito. So ang sabi dito sa ating teksto, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So, nakalagay pa nakalagay pa yan NIV. So, ilagay mo yung NIV. So, sa English po, sabi ko, peace I have in you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So, actually, yun nga po, napakaganda na sinabi ng Panginoon na iniiwan. Pag sinabi iniiwan, di ba pag iniiwan, merong nakikira, di ba? Kaya nga po, kung ikaw po ituloy ng Kristiyano, makakalala sa Panginoon, ano man mangyari, so yung kapayapaan nyo ay nasa iyo. Sabi nga ng Panginoon, iniiwan niya. So hindi po niya ito pinakita lang, pinadama lang. Kasi po, alam natin, kapag masaya tayo, pag ng Pasko, ano, bakit? Kasi ang dami bibigay ng ng mga tao, ang bibigay ng pera, ang bibigay ng regalo. Pero, di ba? Kaya nga, maraming masaya pag Pasko eh. Pero yung pag-iwan ng Pasko, minsan nakakalimutan natin. Pero yun po yung talagang ating susi, kaya po tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Okay? Yung tunay na kapayapaan. Kaya lang, natabunan mo ng ating mga kultura, ng ating mga tradisyon, yun pong tunay na Pasko. Kaya nga po, napakalaga na ito po
So, kung ito'y regalo, kung tumawag ka sa Panginoon, ano po ang dapat nangyari sa atin ngayon? Dapat meron tayo kapayapaan. Pag ang tao po ay kapayapaan, ano po ba yun? Yung kapayapaan ko, maayos ng buhay, marami ng mga gawa. Kasi wala kang sakit eh. Wala kang dala-dala. Diba? So, marami kang madadala, magagawin magagawa. Kasi lahat ang gagawin mo, i-enjoy mo. Diba? Tama? Pag may kapayapaan lang. Yan kasi nang gumagawa ka wala kang kapayapaan. Diba? Nagpuro ka ng nanay mo, yung mga bata. Ano, ako na naman natin. Nagpuro na, pero sa parang. Hindi ka alam eh, kung di ka nagpuro, makapainan yun. Diba? O, diba? Minsan, meron kami. Meron iba, sa meron doon na, meron, di ba meron? Sumayo na niya. Pulang na naman to, pulang na naman to. Hindi kaya isa. Ay, di masaya sa atin ng Panginoon kasi kung tayo reklamo. Pero mga kapatid, totoo ba yun? Kahit magpunan ka, kahit na meron problema, maging masaya ka. Tama. Kasi yung sinabi ng Panginoon, hindi mo yung kapayapaan, hindi yung kapayapaan na inaasahan mo, kaya naniniwala ng Panginoon dito. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng buhay sa mundo. Huwag niyong i-compare yung kapayapaan mula sa mundo. Sa mundo nito, tatandaan niyo, wala kayong kapayapaan, wala tayong kapayapaan. Hello? Sino-sino lang upahan? O, diba? O, pagbabayan mo, diba? Pinakabasan, ilutak ka naman. Diba? So, sino-sino nakakalam na sa loob ng isang buwan, hindi ka magkakaproblema. Diba? Hindi ka magkakasakit. Hindi ka pupulangin. Diba? So, maraming mga pangyayari na hindi natin inasahan na pwede dumating sa ating buhay kasi nakadesign sa tao. Ang buhay po natin dito ay pakikipaglaban. Opo, kung naiintindihan po niya, isang Kristyano po ay nakikipaglaban. Hindi lang tayo lumalakas sa mundo nito, nabubuhay. Kaya nga po, maintindihan po natin na habang tayo po ay nasa mundo nito, dapat po meron tayong kapayapaan. Kasi kung may kapayapaan po tayo, hindi po tayo magagapit sa labanan. Tama? Actually, hindi mo tayo taga-magagapit isang tunay na Kristiyano. Okay? Dahil si Jesus na tinanggap natin, na ating sinasamba, na pinipilan natin ay prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Sabi ng Bible, Isaiah 9, verse 6. Ayan. Para sa mga baguhan, Isaiah 9:6. Okay. Kaya napakalaga ng mayroon kang Bible. Kapag may Bible ka, makakapagmahina ka. Ito yung pastor. Baka huwag lang gagawin unan. Ginagawa ng unan ng Bible. Hindi mo binabasa. Hindi ka taga makakapagmahina. Hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Magkakaroon ka lang ng tulog. Yan. 9:6. Ang sabi dito, sapagkat sinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya tatawagin kahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Actually, ito po yung panghula, propesiya kay Jesus Christ, ang tagal na po ito. Kaya nga po makikita po natin, saan po siya naghula? Pinakilala po siya ng Bible na siya po ang walang hanggang Ama, ang kahangang tagapayo, mawalang hanggang Diyos, ang kapangyarihang Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ay kung si Jesus Christ ay kilala mo, so actually hindi masapat kung kilala mo lang. Marami na kilala kay Jesus Christ walang kapayapaan. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Ano pa ba? Tingnan mo sa katabi. Ano pa ba? Kung ganun ka, so actually, hindi ka nagkamali ng pinuntahan dito kasi dito ay tinuturo lagi. At sa lahat ng nagturo ng Biblia, ito po ang hanapin natin ngayon. Kung po doon sa TikTok, kung po doon sa, nag-ingat po tayo sa Facebook kasi po maraming lumalabas ngayon, may iba't katuruan, iba nakakabulunga eh. Kaya lang po, bahagi po yan. Bahagi po yan ng tanda ng huling panahon. Mangyayari yan sa huling panahon. Marami ang mandaraya, marami ang sabi nga, paikutin tayo, yung kasalita ng Diyos, ay bibigyan nila ng iba't ibang kahulugan. Kaya nga po napakalaga tumutok tayo sa Biblia, sino si Jesus Christ na kinikilala ng tao, sino si Jesus na namatay sa krus, sino si Jesus na pinanganak sa lusaban, siya po yung sinasabing prinsipe ng kapayapaan.
Kaya nga nung siya po ay, nung sa teksto natin, nung siya po ay malapit na ipako sa krus, mapaalam din doon sa kanyang mga alagad, kaya sabi nga niya, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. So iniiwan sa mga alagad niya ang kapayapaan. At yun po parang ngayon sa atin na mawawa ng pagkaya. Yan po ay binibigay sa lahat ng tao. Kaya nga po napakalaga at maintindihan po natin kung tayo po ngayon ay namin Jesus Christ na dapat lagi po tayong mapayapa. Dapat lagi tayong masaya, may kagalatan. Pero bakit? Kung minsan tayo po ay nagkakaroon ng kalungkutan. Meron pong pwede kalungkutan ngayon. Diba? Nagkakaroon mo dito bilang Kristiyano. Pero sa loob ng puso mo, nakamilig ka, masaya ka. Mas tuloy kayo sa kapitan. May mga tao na malungkot sa mukha, pero meron siyang kagalakan sa puso. Iyon ang galing sa Panginoon. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Kasi pag nakakita ka po ng tao na may problema, sabi na ng araw na po, si Sister Emmy, ay kapitbahay namin, ay paglalabas kasi yung alam namin walang pera eh. Kasi nakasimawa, nakapapamo pa, tapos, hindi mapit. Oo. Kasi nakakahalata ng tao, di ba? Pag masaya eh, di ba? Pero, bilang kita si Terry, sabi niya, di ba kayo nagkakaroon ng problema? Sabi niya, nagkakaroon. Bisa na, wala kami sasay. Bisa na, wala kami, may kami, wala kami kasukan eh. Pero hindi kami sa pinan ko. Diba? At kaya namin meron itong araw. Okay? So, buhay namin. Pero masaya kami. Kasi po, sa bahay namin, nagkakaroon ng mata, nagkalagaan ng mata. This is the day. Sige ako eh. Ay, pinubay kasi, nagkakaroon ng mata eh. Okay. No, gusto, hindi ka nagtatrabaho. Hindi, nagtatrabaho. Ako lang nagtrabaho sa bahay. Saka yung lumaki po ang mga anak ko, ito po yung totoo sa inyo. Ginagaling po kami. Ang dami na regalo. Pwede po siya, pwede siya, iba yung nalagay kasi. Pero isa lang po ang aming istasyon ng aming radio ang ngayon. DCAS. Laki na din tulong sa akin yan. Kasi po yung Christian station, wala yung commercial. At yan po ay maraming tinuturo. Ang ganda yung maging happy family, yung mga counseling, sa mga kabataan, sa business, lahat maraming tinuturo yan. Ang tawag po dyan ay holistic. Yan po, ang mga turo nila. Hindi lang po buhay spiritual, pero ang pinakamain po nila ay ang pag-ibig ni Kristo, ay ang gospel ni Kristo ay maisiwalat sa pamilya ng radio. At yun po ang pagkatoo po. Ano may po, pag pupunta kayo, bata pa lang po yung mga anak ko, nagdadala na yung panganay ko, at sila yun ang tarang sa diba? Pag hindi sa bayan, magkakang pepe niya, ang hindi pwede. Kaya yung aming video, maraming istasyon niya. Kaya nga po mga kapatid, bakit po? Kasi doon kami masaya. Doon ako masaya. At bilang ama, yan po ang tinanin ko sa kanya. Hindi ko lang sa mga anak ko. Hindi ko lang alam na ngayon. Kasi palaya ko ngayon. Ang problema po, nung nausap ko ngayon, yan ang kalaban ngayon. Di ba? Kaya yung problema ng team. Kaya lang mga kapatid, kapag tayo po ay tama yung pundasyon na sa puso natin, si Jesus Christ ang kailangan natin, siya meron tayong mapaipaanan naman mangyari. So, yung mga bagay na ganito, hindi po ito makaka-influence sa atin. Di ba po, dalag-dalag ng ganito eh. Di ba? Kapag nalumama yung kanyang cellphone, nakita yung kaibigan, buti pa siya, kita-kita ng cellphone. Salamat ka ng cellphone. Bakit? Nandun naman, kaya masabi ko sa inyo, ang kaligayahan natin ba, nandun na sa sinibutan. Pero kung ang kaligayahan natin ay nasa prinsipe ng kapayapaan, so siya po ang prinsipe ng kapayapaan, siya po ang pagpulbay sa atin. At ang yan, siya po ay, sabi nga po, sa John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibigay niya, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibigay niya ang kanyang kahit sa isang anak, ang kanyang buktong anak, upang sino sa kanyang sumampalataya ay hindi mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napalito si Jesus Christ dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan po natin. Kaya nga po yung prinsipe ng kapayapaan, sinubok ng Panginoon, pinanganak ng isang
din, yan po ay si Jesus Christ. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin yun. Ibinigay sa iyo. Hello? Kaya nga po kung si Jesus Christ tinanggap mo, dapat ganun man po kayo pa ngayon. Matanong mo naman po. Mataling pa po. Hello? Mataling pa po maayos. Mataling po sabi nga, yung ma-restore ang iyong buhay spiritual na kayo kapayapaan. Hindi po tayo magdidiba. Hindi po tayo pipinat. Hello? Kaya po napakalaga na tayo po lahat ay magpatuloy. Patuloy po tayo na magtitiwala sa Panginoon. Kaya lang sa mga kabuhan, minsan, maaaring ngayon lang po kayo natutuhan ko yung pagkakas kay Jesus Christ. Kaya lang po, ang isang mga datihan, ito lang po masasabi sa inyo, mapagpilibayan natin ang buhay spiritual natin, effort buhay natin para. Para lang. Nakakatulad tayo ng mga tao para walang pananampalataya. Bakit po? Kasi po, sa totoo lang, kapag tayo po ay nagugulang na ng salita ng Diyos, ng pag-ibag-relasyon, ng ating relasyon sa Panginoon na pinabayaan natin, yung pang-away natin, madali po yan umuwag sa ating buhay. Hindi po niya tayo maalipin, pero pwede po siyang umuwag sa ating buhay. Yun po ang nakakatakot. Kaya po sa akin, bagay sa tao po yan, kapag ang isang tao po ay maraming kasalanan, maraming pagkakamali, tapos nakakilala sa Panginoon, talaga yun po yung mga nagiging tunay. Pero yung yung mga kukunti ang kasalanan lang, walang kalanasan, ang buhay po nila pabago-bago. Ito po yan, kasabi sa Bible din. Kaya nga po, napakalaga makinig po kayo sa mga matatanda, mga nampagkaya na kasi ang paglago po sa buhay spiritual ay hindi lang may marami kang alam. Marami kang ginagawa sa stage, marami kang nagigit, hindi po. Hindi yung bunga. Ano naging bunga mo? Ano naging bunga mo? Ngayon ba, ikaw ba ay naging katulad ni Jesus Christ? Ikaw ba ay lagi parang may kapayapaan at sa araw ng pananabahan, kahit wala kang pamasahe, kahit lakad? Amen? Yung kahit wala kang bagong damit, naalala ko mga ano eh. Sabi nga si Sister Remy, magpalit ka naman ng polo mo. Ay, kasi dalawang polo lang, pinagpapalit ko. Ay, kung isa nagkakasunod, okay, wala mo na lang. Masaya ko doon. Gusto ko nakapolo ako, pag-ramay mga sipad, eh. Ay, iba kasi ito. Naku, ano kayo susunod ko? Diba? Susunod ka lang, malungkot na, di ba? Pupunta ka sa kapilya. So, paano siya maging masaya? Kasi isipin niya, no? Makikita na naman yung sunod ko. Kapatid. Minsan ganun po napakababaw. Bakit po? Totoo po yan. Meron din mga ganyan. Minsan po ay parang ginagawa sa Diyos, parang ginagawa yung mga fashion show, di ba? Wala bagong gamit para bang malungkot, di ba? Pagpupunta sa church, o ganun ng church. Hindi po pagandahan ng damit dito. Kundi ang tanong, yung regalo ng Diyos, nakapayapaan nasa iyo na. Ang ibig sabihin, si Jesus Christ ba, nasa puso mo? Kaya nga po napakahalaga yon dahil sa pag-ibig, sa malaking pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya po niya ibinigay sa atin yung prinsipe ng kapayapaan. Ito yung naganap doon sa Lucas chapter 2. Naganap po ito, nangyari po ito, Lucas chapter 2, yan, verse 10 to 14. Ayan. Tingnan po nyo. Asay po dito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ang malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan niyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Kaya nga po doon nagkaroon ng katuparan. Kaya mga kapatid, napakahalaga na balik-balikan po natin yung mga pangyayari na nakasulat sa Biblia. Alam niyo po kung bakit? Ito po magsasalba sa atin sa huling panahon. Mag-stick ka sa salita ng Diyos.
manatili ka sa salita ng Diyos, magtatagumpay ka. Ang dami pong pandaraya ngayon. Tandaan nyo, ang daming gumugulo ngayon, di ba? Kung minsan yung turo nga ng Biblia, di ba? Hanggang ngayon, hindi matanggap. Wala naman sa Biblia taga mansanas eh. Walang nakasulat na mansanas sa Biblia na kinain si Eva at si Adan. Hello? Ngayon, pinagtatalunan, hindi, ganito yan. Hindi, ganito yan. Dahil sinabi di ba? Pati yung ahas, yung mga walang paliwanag, di ba? Tapos yung mga pilosopo naman, sibay ka nauna, yung manok o yung itlog, di ba? Hanggang ngayon, pinagtatalunan yan ng mga pilosopo, di ba? Ang hirap niya, baka po hanggang ngayon, di ba? Kumakagat tayo sa ganon. Pero mga kapatid, napakaganda na iyon po dapat iniwanan natin. At iyon dapat dala natin para ituro. Amen? Ganyan po yung mga lumalago sa Panginoon. Merong bunga. Ang bunga niya ngayon, yung dating mali na ginagawa niya, yung mga bagay na hindi dapat gawin, itinuturo niya. Di ba? Kasi ang naging bunga mo ngayon ay yung pag-ibig. Kasi gusto mo maunawaan ng mga taong gumagawa nung gano'n dating ginagawa mo. Maintindihan nila kung ano tama. Tama? Sa bunga po tayo dapat makita. Hindi po yung ang dami mo, kabisado mo ang Bible, hindi po dapat yan. Kabisado mo ang Bible, kulang ka naman sa patotoo. Di ba? Kulang ka naman sa gawa. Pero mga kapatid, masarap, marami kang malam, marami kang pang ginagawa. Yan po ang tama. Okay? Kaya napakalaga, sabi nga pangalawa, peace is always there in His presence. So, naroon lagi ang kapayapaan sa kanyang presensya. Presensya ng Panginoon. So, peace is always there. Naroon palagi ang kapayapaan. Kaya nga po ako po ay nalulungkot kasi nga po ay marami po akong lumalapit sa akin, marami ko nakikita, nakakausap na mga Kristiyano na napakasimple lang ng sagot, pero parang naghahanap ng napakalalim. Opo. Kasi po ay hindi po talaga maintindihan ng mga tao ang mga bagay sa buhay niya kung siya po ay nagiging malalim, naghahanap ng malalim. Kasi nga po, napakaganda na yung simpleng buhay spiritual o yung mabuting balita na ituturo sa Biblia, alam po ba nyo, ito po ay napakadaling unawain. Okay? Napakadaling unawain. Sabi nga po ng pag-aaral, ang Bible ay naiintindihan niya ng grade 5 level. O grade 5 level. Ano ba yung grade 5 level? Medyo, ano yun, di ba? Papunta na sa grade 6, di ba? Tama. Siyempre, 5, papunta sa grade 6, di ba? So, madaling maintindihan. Pero ito ang totoo. Madaling maintindihan ng Bible kapag si Jesus Christ nasa iyo. Iyon ang dagdag sa sinasabi nila. Ang totoo, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, kahit nag-iisa ka, wala kang pinag-aralan, maintindihan mo ang Bible. Bakit? Iyon ang gawain ng Holy Spirit. Iyon ang gawain ng Panginoon na kasama mo ngayon. Kung tinanggap mo siya sa iyong puso. Kaya nga ito yung gift of God at yung peace na yon ay laging naroroon kung saan siya naroroon. Kung saan siya tumatahan. Kung saan nandoon ang kanyang presensya. Asan ba ang presensya ng Diyos? Nasa simbahan ba? De paglabas niyo dito, wala na kayo, magbabago na naman kayo. Ganun ba? Hindi po. Hindi yan ang turo ng Biblia. Kaya kailangan mag-stick tayo kung ano sinasabi ng Bible. Ang tunay na kapayapaan ay laging nasa iyo, kung si Kristo ay nasa iyo. Kaya lang hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Bakit? Kasi sinasabi sa Bible, hindi tayo namumuhay ayon sa Espiritu. Hindi natin pinamumuhay ang aral ni Kristo. So napakasimple lang. Kaya nga kung minsan sabi ko, marami nagtatanong sa akin, hindi po para patandaan, merong 50 years old na sa pananampalataya, may 30 years old na, talagang dumadanas pa po ng maraming problema. Gano'n po yung baguhan. Kaya hindi po natin pwede sabihin na alam na natin lahat. Kaya lang, mga kapatid, hindi po nangangahulugan na kayo po ay 30 years old ka na sa pananampalataya, marunong ka na. Hindi po. Kahit ako ngayon, tinuturoan pa rin ako ng Diyos.
Kaya never na sabihin natin, alam natin lahat. Kaya nga po, hindi tayo kakaroon ng tunay na kapayapaan pag sinabi natin, alam ko na yan, dapat ganito. Alam niyo kung bakit? Totoo lang, wala kang kapayapaan. Dahil ang naghahari sa iyo, sarili mo, hindi ang Panginoon. Kasi ang tunay na may kapayapaan ay ang pinagharian ni Jesus Christ. Bakit? Kahit nakakahiya yung pinagawa ng Panginoon, lagi siyang may adjustment sa kanyang buhay. Di ba? Kung minsan pagka yung kahit siya'y mapahiya, kahit parang nakakahiya, nagagawa niya, sumunod sa kalooban ng Diyos. Minsan tayo, ayaw natin may sasabi ang ibang tao. Ayaw natin masasabi na meron tayong naririnig na sinasabi na ibang tao. Paano nga kung ipahintulot yun ng Diyos? Pahintuin ka sa iyong kahangalan o sa iyong ginagawa, tapos ngayon, sasabihin ng, kagaya ng nangyari sa akin, ako'y manginginom. Kaya karamihan pag ako'y nagsishare, lalo sa mga barkada ko, lagi niyang pinapaliwanag, hindi ba ikaw ang pag-inom may pakikisama yan? Kasi, di ba, kailangan natin may pakikisama, di ba? Pero alam nyo, mula nung ako'y makilala sa Panginoon, dahan-dahan niya akong binago. Dahan-dahan. Hindi po biglaan. At bandang huli, sabi nga po, sa mga tsuhing ko, kasi araw ng Pasko, inuman niya, haba ng mga pinsan buko, mga tsuhing ko nung araw na yon. At sabi ko, sa mga tsuhing ko, sa mga pinsan ko, hindi na ako umiinom ngayon, pinusunuko ko na yan sa Panginoon. May kapayapaan akong sabihin sa kanila yon. May kapayapaan ako na kahit pagtawanan nila ako, sabihin na wala ikang pakisama, naging lang, lumalaki na ulo niyan, di ba? So, ganyan po. Kaya ba niyo yun? O hanggang ngayon, hindi pa nyo kaya. Kaya wala kayong kapayapaan. Kaya sabi ko sa inyo, ulitin ko, ang buhay Kristiyano ay pakikipaglaban. Dapat po, meron tayong kapayapaan sa ating pakikipaglaban. Yung kapayapaan natin ay si Jesus Christ. Lagi po tayong panalo kay Jesus Christ. Kaya never na mangyari po, maghanap tayo ng pagtatagumpay na tayo po ay lumalayo sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo may nakalayo sa kalooban ng Panginoon, may provision na sinasabi ang God. Aminin mo ang iyong kasalanan at ikaw ay magsisi, tumalikod sa iyong kasalanan at magbalik loob ka sa Diyos. Simple lang. Sabi nga, simple lang. Basahin mo ang Bible, andyan na, ang sagot. Kahit hindi may paliwanag. Kaya nga, napakasimple. Kaya nga pag yung sa ganito, may nagtititok dito, di ba? Yung bata. Di ba? Kabisado niya yung verse di ba? Wala siyang hawak. Di ba? Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya. Ayan. Sino sa inyo nakakabisado ng John 3:16? Ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin, pautal-utal pa rin. Ayan. Kaya nga ngayon, sabihin mo, may kapayapaan ka ba? Bakit? Yung salita lang ng Diyos, napakasimple. Totoo po yan. Huwag po natin babaliwalain. Alam niyo kung bakit? Si Jesus Christ po, hindi nagpapabaya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Kaya lang po, kung tayo magpapabaya, hindi po natin mapipilit na tayo po ay ipagtanggol, tayo po ay pagpalain lagi ng Panginoon. Maaari hindi po tayo maalipin, hindi tayo madala muli sa impyerno. Pero may nakakatakot. Bakit? Bino mo, Kristiyano ka, tapos lagi ka nagtatanong, bakit ganon? Bakit ganon? Nagsumasamba naman ako, bakit ganon? So, di ba? Pag marami kang tanong, wala kang kapayapaan. Amen? Bakit masama ba magtanong, Pastor? Ako nagtatanong. Na-hospital ang misis ko, 2 buwan kami sa hospital, nagtatanong ako, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Pero hindi ako minto. Sumasamba pa rin ako, iniwanan ko siya sa hospital pag nandito po ko sa kapilya. Hello? Tapos nandun kami sa hospital, nagsishare ako ng Bible. Bakit? Kasi dahil nga sa kapayapaan, hindi ko sinasabing wala na kaming problema. Problema ko ng pera, problema ko ng, di ba? Yung anak ko kung mabubuhay ba o hindi. Kaya nga kahapon, kinausap ko po yung bayo ko. Tapos sabi ko, bayaw, 2 beses na ito sa iyo. Nung una, 2 minutes na lang. 2 minutes na lang bibigay na siya. Bigay siya ng pagkakataon. Alam niyo kung laki po nang nagastos sa kanya, million. Million po ang nagagastos sa kanya. Kasi sa St. Luke's.
Pero sabi sa kanya, kahit may milyon kayo, kung hindi po sinasabing milyonaryo, marami po silang nauutangan. Madali po silang mutang. Hindi po sila yung maraming milyon. Marami po silang malalapitan kasi po meron silang negosyo. Ilan po. Pero hindi sila yung... Pero sabi ko sa kanila, kahit may milyon ka, kung hindi ka pagagalingin ng Panginoon, walang mangyayari. Pero eto, sabi ko sa ibayaw, tingnan mo, binigyan ng pagkakataon. Ngayon, pangalawang pagkakataon na naman. Totoo lang ngayon, natutulog siya, may oxygen. Sa araw lang inaalis ng oxygen. Kasama namin kahapon yun sa resort. Sinabihan ko siya, tapos pinag-pray. Pati yung mga pamangkin ko, sinabihan ko. Pati yung mga kapatid ko na naroon. So, hindi lahat kasi kakain-kaya lang namin yon. Kinausap ko, sinabihan ko sila lahat na hindi sapat na may pera kayo, hindi sapat na tayo ay magkakasama ngayon. Kasi darating ang panahon, talaga maghihiwalay tayo, may kukuhanin sa atin, mamamatay tayo. Kaya i-treasure po natin kung buhay pa yung mga magulang nyo, lola nyo, mahalin nyo. Hindi yung dadambahan nyo, nanay nyo. Kasi inuutos yan ng Diyos. Igalang nyo ang inyong ama't ina at merong pangako. Kaya basahin nyo yung Bible. Hindi ako nagagalit nyo. Pero sasabihin nyo yan, hindi kayo pagkapalain ng Diyos kasi nakasulat. Sa mga magulang naman, di ba? So actually, wag natin ibuyo sa paghimaksik ang ating mga anak. Sobrang galit, sobrang higpit, na hindi na maayos. Pero kung tayo po ay mahigpit, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa kabutihan, walang problema po doon. Kaya lang, siyempre, alalayan lang natin ang ating mga anak. So, purihin po ang Panginoon kasi po yun ang nagagawa ng mayroong mga pusong may kapayapaan. Kapag wala tayong kapayapaan, mahirap po. At ito'y mangyayari lamang sa presensya ng Panginoon. At ito'y sa pamagitan ng presensya ng Holy Spirit. Romans 8:9. Basahin nyo. Roma 8:9. Ayan. Basahin mo, tapos tanungin mo sariling mo, ako ba to? O hindi ikaw? Okay? Ang sabi dito, 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu, sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. Yun po yung Holy Spirit. Kaya kung si Kristo, ang Espiritu ng Kristo wala sa iyo, hindi ka kay Kristo. At kung si Kristo nasa iyo, namumuhay ka sa laman, tandaan mo, wala kang tunay na kapayapaan. Hello? Laban ka sa kalooban ng Diyos. Sinabi yan ng Galatians chapter 5, verse 16. Namuhay kayo, lumakad kayo ayon sa Espiritu. 17, sapagkat ang nasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman, o nasa ng laman. At ang nasa ng laman ay o pito ng laman ay laban sa nasa ng Espiritu. Magkalaban ang dalawang ito. Magkalaban ang dalawang ito. Alin ang magkalaban? Yung laman at yung Espiritu. Kaya kung tayo namumuhay sa laman, nagkakaaway ka ng Diyos. Kaya huwag ka maghanap ng kapayapaan na ikaw ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan galing sa Diyos kung hindi ka magpapatawad. Hindi ka, lagi kang merong tanim sa puso mo. May panghihinayang. Ano pa? Mga gawa ng laman, paninirang puri, pagkukumpara, ano pa? Yung pride. Alam niyo yung pride din po yung binababa yung sarili kasi wala akong pinag-aralan, mahirap lang kami. Alam niyo, consider din po yung pride. Dapat tayo po tumayo ngayon na anak na ako ng Diyos. Ang tunay na kay Kristo, may Espiritu ng Kristo, ang tawag sa Kanya, anak ng Diyos. Sabihin nga natin, anak ng Diyos. Hindi ka pa naniniwala, anak ka ng Diyos. Pag anak kayo ng Diyos, patay-patay lang kayo. O sino ba sa inyo ang may pinag-aralan at wala? So, hindi pinag-uusapan dito kung may pinag-aralan ka o wala. Marunong ka ng ABC o hindi. Hello, ang pinag-uusapan dito, si Kristo ba nasa puso mo? Pag hindi po gano'n, namumuhay ka sa laman, ano ba yung laman? Hindi yung gusto mo. Ano yung pinagpapasyahan mo? Nadadama mo, emotion mo. Yun yun. Yun po yung laman. Kaya nga sabi sa Bible school po nakasulat yan na ang espiritong nagkasala ay parurusahan sa impyerno. So hindi ko po mali kasi Ezekiel po yun makikita.
Yun po ang turo sa amin sa Bible School. Sabi niya, kung ano nakasulat sa Biblia, ito ang paniwalaan natin. Kaya lang, may nakasulat dito, kaya lang iba, yung ibang salita, hindi pinaniniwalaan. Kaya nga po nagkakaroon ng problema. Yung iba naniniwala sa 3 persona, yung iba 2 lang. Kasi nabasa ko dito, si Kristo at ang Ama. May nakasulat dito, yung Holy Spirit. Di ba? Kaya marami po religion, iba-iba ang katuruan. Pero sa mga nagba-Bible, nakikristo, isa lang ang katuruan, si Kristo. At ang Biblia. Hindi dapat dagdagan yan. Ngayon nga po, lumalabas na, di ba, ang China po, naglimbag po sila ngayon ng bagong Bible. Binago nila ang mga salita doon. Halimbawa po na sinabi doon, na yung nahuli ng mga tao na nangangalo niya, babatuhin. Tapos sabi niya, Jesus Christ, sabi niya, nahuli ang babaeng ito, dapat siya mamatay. Di ba? Batuhin, yun ang death penalty yun. Sa mga nagkasal sa Old Testament, sabi ni Jesus Christ, lahat ng walang kasalanan ng unang dumampot. Walang kasalanan ng unang dumampot ng bato at batuhin babae yan para mamatay. Pero wala pong bumato. Tapos nung si Jesus Christ, nag-iisa na, nakasulat yan sa Chinese Bible, hindi rin kita parurusahan dahil ako rin ay nagkasala. Hello? Nakasulat sa kanila yan. So, lumalabas po ngayon, nasa huli na tayong panahon, mga kapatid. Kasi po, hindi na po labanan dito ng pananampalataya. Labanan na po ito ng, yun nga po, tungkol sa salita ng Diyos. Kaya magising po tayo. Dapat mamuhay tayo na may kapayapaan. Ang tunay na may kapayapaan, ay yun po ay dadaluyan ng pagpapala ng Panginoon. Hindi po yung pagpapalang, may pera ka ba, pastor? Meron. Hindi po pinag-uusapan ng pera sa Panginoon. Ang pera po, dinadagdag lang ng Diyos. Tandaan niyo, mga kapatid. Hello? Ako nga, napunta nga ako ng Boracay, dala ko lang ID. Oh. Siyempre, may pera din, konti. Marami akong napuntahan. Napunta ako ng Mindoro, sandali lang. Wala man akong nasa bahay lang ako. Ray, sama ka ba sa gusto mo sumama? Sige, sama ako. Nakarating ng Mindoro, di ba? Nakarating ako doon, nakapamasyal ako doon. Wala naman akong wala akong dala. Tapos pag uwi ko, meron pa akong kakalahating kaban na bigas. Bigay ng tsuhin ko. Hello? Nakakatuwa. Kasi nga, minsan, ayun ang mga biyaya ng Panginoon, hindi po tayo nag-church para po sa blessing na pinansyal, material, hindi po. Nandito tayo sa church para pag-aralan ng kalooban at salita ng Diyos. Kasi pag alam mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalilangan. Di ba? So, ano man ang mangyari, kahit yung katabi mo may kotse na, hindi ako naiingit sa iyo. Praise the Lord ako sa iyo. Dahil ikaw ngayon ay may kotse. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, makigala kayo sa nagagalak. Makidalamhati kayo sa nagdadalamhati. Kaya ako natutuwa doon sa mga kapatid na graduate. Sino ba yung graduate ngayon? Ng high school, college, elementary. Ako natutuwa po Tag nadidinig ko na, tapos mamaya-maya, graduate na sila ng college, katuwan, mamaya, meron na silang kotse. Natutuwa po ako doon. Alam nyo, yun po pinapangarap natin at pinapanalangin. Hindi po tayo naiinggit. Dahil alam ko, may pagkapalang darating sa akin. May pagkapalang darating sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, may pagkapalang darating sa iyo. Huwag ka naiinggit. Yan. Maglingkod ka sa Diyos. Yun po. Episode chapter 1, verse 13. Ayan po. Ang Holy Spirit ay nasa atin na, ipinakalob sa atin. Yung presensya niya nasa atin na. Kung ikaw po ay tunay na mananampalataya. Sabi nga po, dahil ayan po, sabi dito, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin, ayan, na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdadulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahilang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakanta natin ang lubos ng lahat na pangako ng Diyos sa atin.
at sa gayon papupurihan ang kanyang kaluwalhatian. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako. Hello, sabi natin lahat. Ayan. Sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya huwag kayong matakot, mga kapatid. Matakot kayo, mamuhay kayo sa laman. Alin yun? May kasalanan, nagtatago. Ayaw aminin kay Lord. Hindi ko sinasabi pagsigawan mo doon sa kapitbahay mo, gumawa ako ng ganito. Di ba? Nagkasala ako ng ganito. Hindi po. Kay Lord ka magsabi. Kung sinabi ni Lord, lapitan mo yung tao na yon, humingi ka ng tawad, gagawa mo yan. Yan. Yung nga sinasabi ko, nakakahiya. Yun yung father ko. Hindi ko po patay ng father ko. Meron kaming kapitbahay. Sinasaraduhan kami ng kasada. Opo. Kasi yung lupa namin, hinati po yon. Pero yung lupa nila, lupa rin namin yan, nabili lang nila. Doon kami dumadaan sa kanila. Pinagkalandakan na sila, kanila do yon. Siyempre, kami naman po ay, hindi kami lumalaban, pero nung makakilala po ang aking mga magulang sa Panginoon, na Bible study sila, ang mga magulang ko po ang pumunta sa bahay ng tao na yon at nakipag-ayos. Kaya po yung tao na yon, wala na rin po yan, namatay po sila na malapit po sa mga magulang ko. Pati yung mga anak hanggang ngayon po. Yun po ang ginawa ng magulang ko. Nung sila makakilala sa Panginoon, yung tao na nakakainis, yung tao na mahirap patawarin, pinuntahan po ng tatay at nanay ko sa bahay pagkamay. Kasi yun ang tinuro ng Biblia. Kung may kaaway ka, diba? Ginawa po ng tatay ko yun at ng nanay ko. Kaya po yung tao na yun, pati yung mga anak hanggang ngayon po, malapit sa amin. Tapos po yung gera. Minsan inaakusahan kami daw nanununog, susunugin ng kanilang kulungan ng baboy, tapos sabihin, sinunog ka ng mga pamilya na yan. Ganun po ang nangyari sa amin noon. Alam po yan ang aming mga kapitbahay. Pero purihin ang Panginoon, dahil sa Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan ng mga magulang ko. Nalapitan nila yung taong gumagawa ng masama sa aming pamilya. Amen? Kaya mo ba yun? Hirap ano? Hirap. Hirap. Pag nakita ko nga, kumukulo ang dugo ko niyan eh. Yeah. Pero sabihin, Lord, I love you. Ganyan, I love you. Praise the Lord. Ganyan ka ng ganyan. Tapos nakita mo na may kaaway mo, ito na nun. Yeah? So, tapos sasabihin mo, praise the Lord. Paano praise the Lord? Praise the Lord. Di ba? Pero mga kapatid, ang pag-praise the Lord po, tama. Ang praise the Lord, pag sinabi, purihin ka o Diyos, sambahin ka o Diyos, purihin ka. So, pinupuri mo ang Diyos. Ikaw na nagpupuri, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palagay mo, pagkapalain ka ng Diyos. So, hindi po ito patama. Itinatama. Tama? Maganda po, iyan natin yung salita ng Diyos. Kaya mag-stick tayo sa salita. Ano ba sinasabi? Kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi ka rin patatawad ng amang nasa langit. Tama? Paano tayo nananalangin? Hello? Hindi pa tayo naniniwala doon. Hindi nga pinagpapala ko, ang dahil kong pera ngayon, ang dahil kong, hindi po yun eh. Yung pagkapala na ikaw po ay merong pong sinira ng salita ng Diyos, kasi ang pagkapala po na kailangan taga natin na sa Bible, gagamitin sa ministry. Tapos pero bago tayo magamit, kaya nga sabi ng Bible, magtanim kayo ng marami at kayo aanin ng marami. Tapos sinabi doon, magagawa ng Diyos. Magagawa ng Diyos na kayo pasaganain sa lahat ng bagay upang kayo may magamit sa higit pa sa inyong pangangailangan, upang kayo may magamit sa pagkakawang gawa. Hello? Magagawa. Ang sabihin, merong panggagalingan. Hindi yan basta babaksak. Ang unang sinabi, magtanim muna kayo. Hello? Nagtanim tayo ng kawalan, ng kaisa ng ating buhay spiritual. Hindi tayo sumusunod. Hindi tayo nanalangin, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Diyan po nagsisimula ang lahat. Kaya ito po ay pagtatama. Okay? Lumapit po tayo sa Diyos. Galatians chapter 5, verse 22. Bakit napakadali? Kasi po, yung Holy Spirit na yon, natatak na sa atin, ito po ay may bunga. Kaya nga po, doon po,
binabase po ang tunay na paglago ng Kristiyano. Ulitin ko po, hindi dahil naging pastor ka, hindi dahil ikaw ay naging preacher, hindi dahil naging leaders ka, hindi dahil ikaw ay maraming ginagawa sa church, ay malago ka na, hindi po. Ang batayan po ng tunay na paglago ay sa bunga. Sa bunga makikilala ang tunay na puno, sabi ng Biblia. At ang Panginoon nagsabi niyan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabanalan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng paghiwalayin yun, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kapag ikaw po ay may kapayapaan, may kagalakan, at yan po ay nagsimula sa pag-ibig. Tandaan po natin, hindi po yan pwede maghiwalay. Kaya hindi po pwede tayo ay magkaroon ng pamimili. Kaya nga hindi tayo lumalago kung ang bunga natin ay buta-butake. Hello? Kaya lang, wala tayong perfectong tao. Alam niyo ang ginagawa ko? Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, lagi ako humingi ng tawad. Opo. Nangangaral ako, humingi ako ng tawad. Umahaya ako, humingi ako ng tawad. Bakit? Kasi hindi ko alam kung ako ay nagkasala. At alam ko rin, nagkukulang ako. Maaring sa pagpapaliwanag ko, kulang ako sa pagpapaliwanag. Hindi ko naintindihan, baka nahirapan sila. Di ba? Kaya lagi po yan ang laman ng panalangin ko. Humingi ako ng tawad. Bago ako humingi ng humingi. Dahil yan po kaya nga po yung role ng prayer nung nakaraang message, ang ganda nga po eh. Kaya nga po ako ay natutuwa dahil po na ginagawa ng Diyos to sa atin para po tayo itama. Hindi para tayo patamaan. Alisin na po natin yung term na pinatamaan na naman ako ni pastor. Nung nagsasalita doon, tinatamaan yata ako. Kaatin ko lang sa Diyos, pinatamaan pa ako. Hindi po. Wala tayong pinatatamaan. Itinatama, manapa. Kasi ang salita ng Diyos, ito po ay sikabubuti natin, hindi sikasasama. Tandaan po nyo. Alisin natin yung term na pinatamaan. Napakalaga po yun. Ang bunga ng Espiritu. Kaya lumapit tayo sa Panginoon, Jesus. Ito po yung panabagan niya, Matthew 11, 28, 29. So napakahalaga po yun. Hanggang ngayon tumatawag ang Panginoon. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at mabibigatan sa inyong pasanin luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Hello? Kaya nga po, wag natin bali-balayin niya mga kapatid. Kahit tayo datihan, kahit datihan ka na, akala mo lang malapit ka pa rin sa Panginoon, pero hindi mo alam, malayo ka na pala. Hello? Kapag ikaw pa ay malapit sa Panginoon, ano man mangyari, hindi ka bibitaw. At alam mo kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Iyan po ang napakalaga. Alam mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Bakit? Malapit ka sa kay Lord eh. Alam mo kung malapit ka sa akin, malalaman mo kung iniisip ko. Tama? Ganun din, kung malapit ka kay Jesus Christ, lagi ka niya kakausapin kasi madaldal ang Panginoon. Marami siya ituturo. Eh dahil lang malapit sa iyo cellphone, TikTok, di ba? Ako nga, pag ako nag-ano na dito, ginagamit ko rin to. Nasisiyahan din naman ako eh. Di ba? Minsan nanonood nga ako. Kaya lang kung minsan, inaabot ako 3 oras. Naku, oras na pala. Kaya kung minsan, ayoko nang hawakan muna to. Kaya kung minsan may message ng umaga, nabasa ko hapon na o kaya gabi na. Kasi hindi ko kasi natutukso ko eh. Di ba? Pag hinawakan mo, madaling tukso, di ba? Pag nag-scroll, tawag doon, nag-scroll ka. Ang dami yung makikita eh, di ba? Pero ako namimili lang po. Siyempre, marami diyang kalaswaan, marami diyang mga hindi dapat pakinggan. So, ang pinakinggan po natin yung problema, yung mga balita, tapos yung mga nakakatuwa na yung pangingisda, mahilig ako sa pangingisda, yung tungkol sa gardening, ganun, pagluluto, yan. Marami tayong matutuhan dyan. So, mahilig din dyan. Okay. At finally, the perfect peace that lead and guide us in every circumstances and challenge in our life. So, pangunahan tayo at gagabayan tayo ng ganap na kapayapaan ng Diyos sa bawat pangyayari at sa bawat hamon sa ating buhay. So, napakahalaga po yun mga kapatid.
Yung kapayapaan pong yun, ulitin ko, hindi ito galing sa sanlibutan. Kundi ito po ang magbibigay sa atin, mangunguna sa atin para pagharap natin sa maraming hamon sa buhay, hindi po tayo matitinag. Lagi tayong merong kapayapaan. Pag nawalan ka ng pera ngayon, hindi ka natatakot. Kasi alam mo ang gagawin mo. Kami po, ang ginagawa namin kapag wala kaming pera, nagpe-pray kami. Tapos, yung kung ano po yung ginagawa namin, tuloy lang po. Tuloy lang po. Kung ako po ay nagtatrabaho, hindi po, tuloy lang. Minsan, ang sweldo ko nga, kulang pa sa akin. Lalo na maliit ka pa ang mga anak ko, kulang pa sa amin. Pero hindi po, meron akong kapayapaan kasi alam ko po na ang Diyos ang magdadagdag sa kakulangan namin. Kaya po, ang nangyayari ganito po. Minsan, may nagbibigay po sa amin ng biyaya na hindi namin inaasahan. Minsan bibigyan kami ng bigas. Minsan bibigyan kami ng asukal, kape. Opo. Hindi naman namin inaasahan. At minsan padadala kami ng pera. Hindi naman nila alam na wala kaming pera. Opo, nangyayari yon. Pero hindi po kami umaasa doon. Kaya sabi ko, ako po yung lumaki, tumagal po sa panampalataya, sabi ko sa misis ko, huwag tayong aasa sa church. Bakit po? Kasi po yung nasimula po kami dito, ayan po, pagbabayad ng kuryente, lahat po, ang dami na dito. At ngayon po ay malapit na. So, kung magkaka-aircon na po tayo dito, siyempre, lalaki ang ating mga gastusin. So, hindi po, sabi ko, sa misis ko noon, huwag tayong aasa sa church. Umasa tayo kay Lord. Kasi kay Lord, malaki ang pagpapala. Sa church, hindi ko sinasabi mo sa church, maliit lang. Sabihin, kay Lord, malaki ang pagpapala pag sa Kanya kamasa. Pero kung sa church, kasi sa church, pag sinabing church, tao. Pag sa tao ka umasa, di ba? Nasama ng loob mo eh. Sana alam nila, wala akong pera, ba't hindi nila ako pinibigyan, di ba? Nakakaya naman sabi siya, wala akong pera, bigyan niyo ako. Ganun ba yun? Di ba? May alam naman ganun, di ba? Totoo po yan. Dahil sabi yung nag-usapan niya ng misis ko, yun po ang naging prinsipyo ko sa buhay. Ayoko umasa sa church. Gusto ko umasa sa Lord. Kasi kay Lord marami. Ano? Bakit ngayon? Mga anak ko nakatapos na. Bakit? Ngayon ako hiningi yung kay Lord. Hindi sa church. Kasi hindi kayang pag-aaralan ng church ang aking mga anak. Hello? Kahit ako'y pastor, may karapatan naman, di ba? Pero hindi po. Nakapagtapos sa mga anak ko dahil sa biyaya ng Diyos, hihingi ko sa Kanya. Amen? May natutuhan po ba kayo? 1 Corinto chapter 10 verse 13. 1 Corinto chapter 10 verse 13. Yan. Ang sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapatan Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Mga kapatid, hello? Hindi sinabi ng Diyos na pag ikaw ay born again na, ikaw ay manampalataya na, ikaw ay sumusunod sa Biblia, tinanggap ko na si Jesus Christ, wala nang problema. Hindi. Lahat ng problema na dinadanas ang hindi manampalataya, pwede mo rin danasin. Katulad ko, naging laman kami ng ospital, nawalan kami ng pera, nawalan kami ng bigas. Hello? Nawalan ako ng trabaho. Actually, pag wala akong trabaho, ang ginagawa ko, nagpe-pray lang ako eh. Minsan, 1 week lang, wala akong trabaho. Umalis ako sa bahay, nagpe-pray ako. Minsan, wala nga akong pamasahe. Pag-aanap ng trabaho, naglalakad lang ako. Pray muna ako, lalakad ako. Tapos punta ako sa isang kapatiran. Hindi ko sinabing, wala akong pera. Sabi ko, basta nag-share kami. Nag-share muna kayo ng Bible. Tapos pinamilienta ako. Tapos mamaya, mamaalis ako, binigyan ako ng pera. Sabi ko, hindi ko na masabi, kailangan ko ito. Nagkaroon ako ng pamasahe. Pag uwi ko, may trabaho na ako. Hello? Simple lang. Masaya ako nung araw na yon. May kapayapaan ako. Bakit? Alam ang ginagawa ko, prayer lang. Siyempre, may gawa. Alam nga nang pray ka ng pray. Nag-aantay ka, babaksak. Parang kasi huwan tama. Gusto ko ng bayabas. Tatapatan yung bayabas, sinantay niyang lumaksak, di ba ganon? Hindi, ayaw ng Diyos, nakasuot sa Bible yan. Ang tamad, huwag pa kainin. Nako, aray ko po.
Sabi ng Bible, yung mga tamad, wag daw pakainin. Ako, sakit naman yan. Eh, nakasulat yan sa Bible eh. Diba? Kaya mga kapatid, marami tayong matututuhan sa buhay kung mag-i-stick tayo sa salita ng Diyos. Hindi na kailangan yung patatamaan ka pa, hindi na. Eh doon na, pag binasa mo ngayon, ang mga tamad ay huwag pakainin. Alam niyo, may pinabasa ako yung nasa religion. Pinabasa ko yung Bible. Alam niyo yung binasa niya gano'n? Inalis yung kanyang salamin, sabi niya. Tapos, ginanon uli yung Bible. Kasi hindi siya mapaniwala. Yung sinuturo sa kanilang Biblia, sa kanilang religion, si Jesus ay tao lamang. Eh, pinabasa ko dito. Tapos ginaganon niya yung mata. Tapos inalis yung ginaganon pa niya. Hindi sila makapaniwala. Bakit? Hindi sila nag-i-stick sa salita ng Diyos. Nag-i-stick sila doon sa turo lang nila. Na si Jesus Christ ay tao lang. Tapos kinabukasan, bumalik sa akin yung matanda. Sabi niya, alam niyo yung Bible niyo, mali. Mali daw. Mali daw yung Bible ko. Hello? Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Makipagdebate ka pa. Hindi kailangan. Ang kailangan mo, basahin mo ang Biblia. Ito po ang nakasulat. Hello? Kaya ngayon, nandiyan ang mga sa debate. Hindi kailangan ng debate. Ayaw nga ng Diyos na may debate. Ba't si Apostol Pablo nakipagtalo? Nakipagtalo lang siya kasi nga nagsishare siya eh. Hindi siya nakipagtalo, nakipagdebate. May pinaliliwanag lang siya. Kasi po yung pinuntahan niya noon ay puro punong-puno ng mga imahen na sinasamba nung araw. Yung kanyang pinuntahan. Kasi po ay nakipagtalo. Pero hindi po siya yung nakipagdebate. Kundi inihayag niya ang gospel, ang katotohanan. Kaya kung tayo po ay makikipagdebate, wala po tayong sasabihin kundi ang gospel. Naharap po ako sa isang mataas na namumuno ng isang religion. Ang sabi ko sa kanya, ito po, hindi ko nasasabihin kung sino siya. Ito po, sabi ko sa kanya, maganda po yung membro nyo, pabilin po nyo ng Bible at pabasahin nyo ng Bible. Inalam po. Ang dahil sinasabi, ano ang gusto mong pag-aralan natin? Ano ang gusto mong pag-usapan natin? Aba, tinatakot pa ako. Pero sabi ko, alam naman, hindi ako natatakot. May kapayapaan ako. Dahil alam ko ang daan ng kaligtasan. Si Jesus Christ lang. Hello? Hindi ko na kailangan yung maraming mga, so kailangan daw ganito, kailangan ka ganito, kailangan ganito. Ay, ang kailangan lang sabi sa Bible, manampalataya kay Jesus Christ. Pag nanampalataya kay Jesus Christ, tinanggap mo siya, magkakaroon ka ng kapayapaan, mapunta ka ngayon, magkakaroon ka ng pagnanasang pumunta sa isang grupo. Ito yung iglesia. Ang iglesia po ay hindi po church, o hindi simbahan, o hindi religion. Ang iglesia po ay kalipunan. Tayo po ay tatawag na iglesia. Kung nasa bahay po tayo nagtitipon, tayo iglesia ng Diyos, nagtitipon sa bahay. Iyon po ang tunay na kahulugan ng iglesia. Mga kalipunan, mga tinawag. Kaya napakalaga po, magkaroon tayo ng kapayapaan, ano man ang dumating, hindi po tayo matitinag sa iba't ibang katuruan. Kasi po, pangunahan tayo. Kasi po, labanan yan eh. Iyan po kasi ngayon, lalo ngayon, hindi natin alam. Ayun nga po, ngayon po ay tinira po ng Israel ang Yemen. Alam po ba niyo, ang tinitira po yung mga ng langis nila. Ano po mangyayari ngayon? Iyon po binabalita, kaya tumataas ang ating langis dahil sa gera sa Middle East. Hello? Anong sabi sa Bible? Paano tayo makakaraos ngayon ang ating bansa? Kailangan po natin ng prayer. Kasi sa gobyerno natin, ang dami rin problema. Di ba? Kaya nga maraming naghihirap. Dahil nga po sa kawalan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang hirap po kung tayo mga Kristiyano, hindi man tayo nag-pray. At kung mag-pray man tayo, hindi tayo makarapat-dapat. Kasi po, bakit? Wala tayong kapayapaan. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya napakahirap po yun. Hebrews 13 verse 5. Ang sabi nga doon, huwag kayong magbukang pera.
Masiyahan na kayo na nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man. Hello? Kung alam mo ito, huwag kang magmukhang pera, kailangan ko pera. Hanapin mo ang Diyos. Yan ang sinabi ng Matthew 6:33. Pagsikapan nyo na unahin sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ang kanyang salita at mamuhay ka sa kanyang katwiran. At lahat ng bagay kailangan nyo kakainin, daramtin, iinumin, idadagdag na niyang Diyos. Amen? Yan po ang darating sa buhay natin. At bandang huli, sabi nga dito, 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi nga, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang inyong kabalisanan sapagkat siya ang kumukup sa inyo. Kaya nga meron tayong kapayapaan. Bakit? Nariyan siya sa panahon na tayo may problema, sa panahon ng ating kalungkutan, sa panahon ng ating kasakitan, sa panahon ng ating tagumpay, nandyan lagi si Lord. Ang problema, pag tagumpay na, nagiging erased the Lord. Bakit po? Nagpe-praise the Lord nga, pero wala namang Lord. Kasi nga po, laging nandoon sa outing, nasa lakad, nasa kainan, at kung minsan ang pananambahan ay patalon-talon na lang kasi may lakad kami. May lakad kami. Kailangan para bang hindi na naging prioridad si Jesus Christ. Hello? Ang tunay na may kapayapaan, mayroong kagalakan sa Panginoon, ay lagi pong nananabik sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kaya wag po tayong magsabi na tayo po ay hindi, naintindihan ba na ng Lord? Kasi may lakad kami. Mahalaga ito eh. Opo, meron po talagang pinahintulutan ng Diyos. Pero hindi po lahat, wala po talagang magiging alibay eh. Sa totoo lang. Wala po tayong alibay o katwiran sa Panginoon. Kaya lang mga kapatid, pinagtsatsagaan lang tayo na Panginoon kasi ang Diyos ay pag-ibig. Opo, kahit tayo mananampalataya na, matigas ang ulo natin, hindi niya inaalis yung kaligtasan natin. Bakit po? Yan ang pangako niya eh. Yun ang pangako niya. Kaya nga doon sa mga baguhan, hindi po hinahanap dito kung ano yung magagawa mo eh. Ay kung ano yung ginawa mo eh. Kung ang napahalaga ito yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi nga, nakasulat sa Bible yan, sabi nga, kung hindi ka magiging tapat, ang Diyos ang magiging tapat pa rin sa iyo. Hello, tingnan nyo. Sino sa inyo ang hindi kumakain sa bahay? Walang kinakain. Di ba? Sabi nga ng Bible, ang araw pinasisikat niya sa mabubuti at sa masama. Tingnan nyo, no? Kung ang araw pasisikatin nila sa mabubuti, paano nila masama? Laging madilim ang kanilang buhay, di ba? Hello? Actually, nagiging madilim ang kanilang buhay, hindi po dahil sa araw, dahil sa kawalan ng salita ng Diyos. Marami po, ulitin ko po, iba na ingit sa mayayaman, sa aming pong baryo, maraming mayayaman, naging pusher, adik, nasa sangkot sa mga krimen po. Kung talaga ang pera ang nakapagbibigay ng kapayapaan, kasiyahan sa sana wala nang problema. Hindi, naging sakit pa ng lipunan, mayayaman. Sino po naging drug lord? Lalo po ngayon, lumalagab na naman ng drugs, di ba? Sino po? Sa amin po, kilalang kilala yan. Kahit saan lugar, kilalang kilala yan. Kahit saan balo, kilalang kilala, di ba? Meron po. Kilalang kilala po. Pero alam po ba nyo, yung mga Kristiyano, minsan hindi makilala. Sana ito na yung panahon. Kasi po, yung kapayapaan ng Diyos ang bibigay sa atin ng lakas, ng katapangan. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Ano man ang hamon sa buhay, kaya po nating harapin yan kung tayo may kapayapaan galing sa Diyos. Dahil yan sa presensya ng Diyos. Pwede ba i-play natin, Brad, i-play natin yung i-play natin yung kantahin bago tayo mag-close. Walang sound, walang sound.
kanyang presensya ay merong kapayapaan, merong kagalakan, may joy. At ang sabi nga doon, kung tayo po ay manatili sa Kanya, araw-araw, makakatulad tayo ng Panginoon. Ang problema po, mga kapatid, kaya po hindi tayo mapagpala ng lubos ng Panginoon. Kaya po naghihirap ngayon ang gawain ng Panginoon. Yan po naging problema ng church ngayon. Marami po naging pabayana sa buhay spiritual. At minsan, madalas ay laman na ang sinusunod, hindi na po ang turo ng Biblia. Hindi ko po sinasabi ang church ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang Panginoon. Walang kwenta ang church pag walang Espiritu ng Diyos. Walang kwenta ang isang Kristiyano kung wala siyang Espiritu ng Diyos. Pero dahil tayo may Espiritu, at ang sabi ng Espiritu na binigay sa atin ay hindi Espiritu ng kaduwagan. Ang sabi dito ay Espiritu ng katapangan. Ayan po, sabi dito, verse 7, na ikalawang Timoteo, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pag-ipigil sa sarili. Kaya mga kapatid, napakalaki po ang magagawa ng tunay na Kristiyano. Tunay na Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka tunay na Kristiyano. Kundi nananawagan lang ang Diyos sa atin. Kung tunay mong tinanggap si Jesus Christ, hindi ba napapansin, kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo ang pagtalikod, bumabalik ka pa rin sa Panginoon. Kasi tunay ka eh. Ang dami pong nangyari ngayon ng mga mananampalataya. Taon hindi mawati ng prayer, ng gawain, hindi sumasamba. Pero ngayon, bumalik uli. Kasi ano po ang patotoo nila? Hindi sila masaya. Wala rin nangyayari sa buhay nila. Kahit sila ay tumalikod sa Diyos. Pero pinawabalik sila ng Diyos sa iglesia. Bakit? Tunay ang kanilang pagtanggap. Naging matigas lang ang kanilang ulo. Iyan po ang problema ng church ngayon. Nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Ang pagsunod, ang katapatan, ang hinahanap ng Diyos. Iyan po ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, sinusunod ko ang kalooban ng Ama sapagkat ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kaya ang tunay na pag-ibig, sabi nga niya, John chapter 14 verse 15, kung iniibig niyo ako, sabi ni Jesus Christ, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kaya never na sabihin natin, nasa loob lagi tayo ng kapilya, mahal mo ang Panginoon. Hindi. Kung sinusunod mo, kung narito ka dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, at paglabas mo dito, handa ka sumunod sa sinasabi ng Diyos. At kung ikaw may nagkakamali, ikaw ay umaamin at humingi ng tawad, iyan ang tunay na Kristiyano. Dahil kinakausap siya ng Holy Spirit na narito. Kapag walang kumakausap sa iyo, hindi ka po tunay na Kristiyano. Pero kung ikaw ay baguhan at narito, hindi pa tinatanggap si Jesus Christ, yan po ay maririto lang sa iyong ulo at magiging head knowledge lang. Pero ang lahat ng nasa Bible, kailangan maranasan po natin. Totoo po, maranasan natin. Yung panalangin dito, signs and wonders and miracles, maliit lang yan sa Panginoon. Maraming himala makikita mo sa buhay mo. Kung tatanggapin mo si Jesus Christ. Kung hindi po pa tinatanggap si Jesus Christ, ito lang po ang gagawin mo. Ginawa ko rin po ito. Ipot, pumikit po tayo. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Jesus Christ at hindi ka pa totoo, ulitin mo, sabihin mo, Panginoong Yesus, sabihin mo sa inyong puso, Panginoong Yesus, naniniwala po ako sa iyo, sa iyong mga salita. Ikaw ang namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita sa aking puso, sa aking buhay. Pumasok ka po ngayon. At ikaw na po ang maging Panginoon at ikapaligtas ng aking buhay ngayon at magpakailanman. Bigyan mo po ako ng buhay na wala hanggan. At ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Kung ginawa mo ito, kapatid, tandaan mo, kung ito'y taus-puso mong sinabi sa Panginoon, mararanasan mo siya. At lahat ng pinag-aaralan at tinuturo sa Biblia, ito'y magaganap sa iyong buhay.
tulad ng kanyang kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataong ito, sa mga baguhan na narito, O Diyos, nakinig. At mamaya, mayroong darating pa, O Diyos. Lord, dalayan ko po, pagpalain mo ang bawat isa. Na sa araw na ito, O Diyos, mo na kami mapapagod yung mga salita. Na sa lahat ng aming gagawin, maging sa pagkain namin, habang kami naririto sa lugar na ito, O Diyos, Lord, ipagpapalay mo sa kanila na ikaw ay tunay na Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maging mga datihan, O Diyos, Lord, gisingin mo ang bawat isa na, Lord, hindi pat, Panginoon, na kami matagal na, pero kami nagkukulang at ang katapatan namin ay hindi na po nagiging totoo ang pagsunod namin sa iyo. Patawarin mo po kami at dalayan ko po, ibalik mo ang iyong mga anak. Pangitain, kausapin mo ang bawat isa, O Diyos, maging sa kanilang pagtulog, maging sa kanilang mga gawain, paglalakbay, sapagat kasama ka namin tulad ng iyong pangako. Sa mga baguhan, O Diyos, turuan mo sila. Lord, na sa bawat araw, Lord, katulad ng ginawa mo sa amin, binago mo ang iyong buhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang nangangailangan, lalo po ngayon sa pasukan na ng eskwela, O God, sa mga magulang, sa mga estudyante na problema. Lord, tulungan po sila, makabayad po sila sa kanilang pag-aaral, sa pag-enroll sa eskwelahan, pagbili ng gamit, uniforming, at maging sa kanilang babaunin sa araw-araw. Lord, dalayan ko po sa lahat ng mga kabataan, mga estudyante, sa college, high school, elementary, O God. Samahan mo sila, makatapos po sila, makagraduate. Tulungan mo po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga pamilya. Lord, tulad na yung pangako, ang dalayan po namin, Lord, lahat po kami magtagumpay. At Lord, kung kami dumating na doon, maibalik namin sa iyo ang lahat ng salamat. Lord, sa mga magulang na problema sa pagkapaaral ng mga anak, O God, Lord, tulungan mo sila at manampalataya. Tulad ng aming narinig, O God, magkaroon kami ng kapayapaan. Sapat anuman ang mangyari, Lord, anumang pangyayari sa aming buhay, anuman ang harapin naming hamon sa buhay, tutulungan mo kami, hindi mo kami pababayaan. Lord, sa lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman, saan po sila naroon ngayon, ipuin mo ang bawat isa, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, katulad ko po, Lord, yung aking anak, si Jubilin, nagalingin mo siya sa kanyang operasyon. Lord, salamat po sa aking bayaw. Lord, sa lahat ng mga kapatiran na may mga sakit, karamdaman, salamat po sa kagalingan sa araw na ito. Maangkin po kami, patuloy yung paghipo. Sa nangangailangan ng pinansyal at material na bagay, Lord, i-bless mo po ang kanilang buhay. Katulad ng sinabi mo, Diyos, tutulungan mo kami. Bigyan mo ng karunungan ng iyong mga anak na naghahangad na kumita, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng magnegosyo, Diyos. I-bless mo po sila, Panginoon. Ama, maraming salamat sa lahat ng ito. Pinupuri ka po namin, pinasalamatan. Salamat po, Diyos. At muli, ito po kami sama-samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.